Ipinanganak kang may utak na ginawa para iligtas ka, hindi para patatagin ka. Wired para sa ginhawa, programado para sa sarap, gawa para mabuhay, hindi para maging dakila. Kaya ka nagdadalawang isip, kaya ka laging umiiwas sa sakit. Ang mismong utak mo ang bihag na nagtatali sa'yo. Huwag mong akalaing kakampi mo siya. Yan ang unang kalaban mo. Pinoprotektahan niya katawan mo habang pinapatay niya unti-unti ang potensyal mo. Pero pwede mo siyang baliktarin. Pwede mong pilitin isipin na ang hirap, hindi banta, kundi pagkain. Na ang disiplina, hindi parusa, kundi oxygen. Hindi ito motibasyon. Ito ay biology na ginawang sandata. At ngayon ituturo ko sa iyo kung paano turuan ang utak mong mahalin ang sakit. Gutumin ang kahinaan. Bawat beses na pipiliin mo ang ginhawa, pinapakain mo ang kalaban sa loob ng ulo mo. Bawat scroll, bawat junk food, bawat mamaya na lang. Akala mo pahinga, pero hindi. Yan ang rason kung bakit hanggang ngayon mahina ka pa rin. Tinuturuan mo utak mong takbuhan ang hirap at sambahin ang sarap. Gusto mong baguhin utak mo? Putulin mo muna ang supply. Gutom ang gamot, patayin mo ang murang dopamine. I-delete mo ang ingay na nagpapalambot sa'yo. Ang disiplina hindi tungkol sa effort, tungkol yan sa pagbitaw. Hindi ka lalakas sa pagbigay ng gusto ng laman mo, lalakas ka sa pagpakain ng gutom sa dating mong ugali. Kasi pag ginutom mo ang kahinaan, ang totoong lalaki sa loob mo, magigising. I-rewire ang dopamine mo. Ang dopamine, hindi kalaban, gabay yan, pero karamihan sa lalaki sira ang kompas. Bawat scroll, bawat tagay, bawat pagtakas sa responsibilidad, tinuturuan mong utak mo na ang ginhawa, ang gantimpala at ang hirap parusa. Kung gusto mong baguhin utak mo, kailangan mong agawin ang sistema. Gawin mong bayad ang sakit. Gawing bisyo ang disiplina. Gawing nakakaadik ang tiyaga. Pag pinagpawisan ka, pag nasaktan ka, pag tiniis mo, gantimpalaan mo sarili mo. Matulog ng mahimbing. Maligo sa lamig, kumain ng tunay na pagkain, hindi basura. Lasapin mo yung peace na pinaghirapan. Turuan mong katawan mo na ang saya hindi galing sa ginhawa kundi sa layunin. Kapag nasanay utak mo dyan, babaliktad ang wiring. Hindi na siya hihingi ng comfort, hihingi na siya ng laban. At yung dati mong iniiyakan, yan na ngayon ang nagpapalakas sa'yo. Hindi mo kailangang patayin ang dopamine, kontrolin mo lang. Dahil ang lalaking marunong magpatakbo ng gantimpala, siya rin ang lalaking marunong magpatakbo ng sarili. Iponi ng maliliit na tagumpay. Maraming lalaki ang sumasablay hindi dahil tamad sila, kundi dahil gusto nila ng instant pagbabago. Bukas, magbabago na ako. Gising ng alas 5. Workout agad, malinis kain, walang palya, tapos 2 araw lang, balik sa dati. Alam mo kung bakit, kasi galit ang utak sa biglaang pagbabago. Para sa kanya, panganib yon. At lahat ng mukhang delikado, pinapatay niya agad. Kung gusto mong baguhin ang utak mo, kailangan mong dumaan sa likod ng pinto. Dahan-dahan, tahimik, isang push-up, isang pahina, isang bagay na ginawa mo kahit wala kang gana. Sa unang 3 araw ng bagong habit, nagsisimula ng magbago ang wiring ng utak mo. Diyan din siya pinakamalakas sumigaw. Pero kung malampasan mo yung 3 araw na yon, talo mo na siya. Ang maliliit na panalo hindi nakikita ng takot pero tinatandaan ng utak. Tahimik silang nagpuputol ng tanikala at pag paulit-ulit mong ginagawa, nagiging sandata. Isang push-up magiging 10. Isang araw na disiplina magiging lifestyle. Ang momentum tahimik sa simula, pero pag sumabog wala nang makakapigil. Tigilan mo ang pagpantasya sa finish line. Kunin mo muna yung 1 pulgada sa harap mo. Kasi ang lalaking marunong manalo sa maliit, yon ang lalaking mananalo sa malaki. Ipagpaliban ang pagsuko. Lahat ng lalaki may naririnig na boses. Yung pabulong na nagsasabing, tama na, pwede ka nang huminto. Hindi siya sumisigaw. Marunong siyang manguto. Magpapanggap siyang mabait. Magpapanggap siyang self-care. Pero yan din ang boses na matagal nang nagnanakaw ng potensyal mo. Hindi mo tatalunin yan sa pakikipagtalo.
tatalunin mo yan sa pagkilos. Pag oras na para kumilos, kumilos ka agad bago pa magsimula utak mong mag-debate. Huwag ka nang maghintay ng motivation. Bawat segundo ng pag-iisip, unti-unting pinapatay ang tapang mo. Bilang hanggang 5, tapos gawin mo. At pag sinigawan ka ng katawan mong pagod na ako, sabihin mo 5 minuto pa, 5 minuto pa sa gym, 5 minutong pagbabasa, 5 minutong pagtitiis sa ayaw ng laman mo. 9 sa 10 beses, pag nalampasan mo yung pader, mapapansin mong biglang nawala ang sakit. Kasi yung pader hindi naman totoo, takot lang na nakasuot ng rason. Bawat beses na pinapatagal mo ang pagsuko, natututo utak mo ng bagong batas. Hindi ako titigil dahil pagod ako, titigil ako pag tapos na. Yan ang tunay na endurance, hindi sa haba ng tinakbo kundi sa bilang ng beses na tinanggihan mo ang pag-quit. Bawat rep na ginawa mo kahit ayaw mo na, bawat minutong nilabanan mo ang ginhawa, yan ang bumabago ng utak mo. Hindi mo kailangan ng motivation para magpatuloy. Ang kailangan mo ay defiance. Ipagpaliban mo ang pagsuko at makikita mo kung gaano kalalim ang lakas na tago sa likod ng salitang di ko na kaya. Patayin ang pekeng produktibidad. Dito madalas mamatay ang lalaki, hindi dahil tamad siya, kundi dahil sa ilusyon. Akala niya gumagalaw siya pero paikot lang. Akala niya abala pero wala namang nabubuo. Todo lista, puro plano, panay research, pero walang totoong ginagawa. Babad sa motivation videos pero takot sa unang hakbang. Mas madaling magplano kaysa mag-umpisa. Mas masarap magpanggap na grind kaysa harapin ang trabahong walang palakpak. Pero yan ang delikado. Kasi ang peking produktibidad unti-unting kinukulam ang disiplina mo. Inaabot oras mo, focus mo, tapang mo, hanggang wala nang natira kundi guilt at pagod. Ang totoong trabaho mabigat, pag-aaral na sinusunog utak mo, ensayo na ayaw ng katawan mo, katahimikan na pinipilit kang mag-isip ng malalim. Walang likes, walang papuri, pero yan ang trabahong bumubuo sa'yo. Bago ka magsimula, tanungin mo sarili mo, ito ba nagpapatagpo sa akin o nagpaparamdam lang na abala ako? Pag ingay lang ang sagot, putulin mo. Kung hindi para sa mission mo, para yan sa kalaban mo. Ang peking produktibidad hindi lang sayang oras. Training yan para matakot ka sa totoong hirap. Gawin mo lang yung trabahong may bayad na pawis, may gastos na focus, may presyo na katahimikan. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa mga bagay na Diyos lang ang nakakakita. Gawing normal ang sakit. Ang sakit hindi parusa. Wika yan ng katawan mong tinuturuan ang isip mo kung ano ang mahalaga. Unang beses mong maranasan sisigaw siya, pangalawa, bubulong na lang. 10 beses mong tiisin, tatahimik na. Kasi natutunan na ng utak mo, hindi pala delikado to. Yan ang adaptasyon, yan ang tunay na lakas. Bawat push-up, bawat takbo, bawat pagtiis, parang linya na sinusulat sa nervous system mo. Tong sakit na to, hindi ako kayang patayin. Pero pag lagi kang bumabalik sa comfort, binubura mo lahat ng aral, ginagawa kang marupok, allergic sa pressure, takot sa hirap. Kung gusto mong baguhin utak mo, sanayin mo siyang mabuhay sa apoy. Umupo ka sa discomfort, mag-ensayo habang masakit, magdasal habang pagod, manatili hanggang manahimik ang sakit. Pag nasanay kang makasama ang sakit, hindi ka na niya kontrolado. Nagiging background noise na lang siya, musika ng mga lalaking patuloy lumalaban. Ang pinakamatatag na lalaki hindi walang takot, sanay lang sumayaw kasama ang apoy. Kaya tigilan mo kakahanap ng madali, walang ganon. Gawin mong baseline ang sakit at ang comfort na dati mong hinahabol, ngayon ay parang kamatayan na. Pandayin ang pagkatao. Maraming lalaki ang nagpapanggap na disiplinado, nagsusuot ng maskara pag may nanonood pero pag wala na, balik sa dati. Hindi nila binago kung sino sila, binago lang nila ang ginagawa. Hindi mo pwedeng i-fake too, either napanday ka na o marupok ka pa rin. Tigilan mo ang linyang tinatry ko, walang tinatry sa tunay na pagbabago. May ginagawa ka o wala. Sabihin mo, disiplinado ako, kasi ang pagkakakilanlan, yan ang nagtutulak sa kilos. Kapag nakita mong sarili mo bilang lalaki ng disiplina,
susunod ang katawan. Hindi na dahil sa lakas ng loob kundi dahil sa disenyo. Magiging automatic na ang galaw mo. Ang mission magiging instinct. Ang grind magiging likas na ugali. Pag napanday mo na pagkatao mo, hindi mo na kailangang magpanggap ng lakas. Ikaw na mismo ang lakas. Dito nagbabago ang laban. Hindi mo na kalaban ang kahinaan mo. Binabantayan mo na lang ang pamantayan mo. Iangkla sa mas mataas na dahilan. Ang disiplina na walang direksyon, parang baril na walang bala. Pwede kang magpakahirap pero kung para lang sa sarili mo, mauubos ka rin. Kasi lahat ng apoy na galing sa ego sa dulo nauubos din. Maraming lalaki ang nauubos kasi wala silang ugat, walang misyon, walang sino mang mas mataas sa kanila. Kailangan mo ng angkla, dahilan na hindi nakasentro sa sarili. Dahilan na kahit pagod ka na, may boses pa ring nagsasabing ituloy mo. Gawin mo para sa pamilya mo, para sa lalaking gusto mong maging, para sa tawag ng Diyos na matagal mo nang tinatakbuhan. Pag ang disiplina mo nakatali sa tungkulin, nagiging banal yan. Yung sakit nagiging pagsamba, yung trabaho nagiging pagsunod. Yan ang linya ng disiplinado at devoted. Yung una para sa tingin ng tao, yung pangalawa para sa plano ng Diyos. Hindi ka lang gumagawa ng habit, gumagawa ka ng kasaysayan at pagtanungin ka ng mundo, anong nagpapatuloy sa'yo? Ang sagot mo simple lang, kasi hindi ito tungkol sa akin. Subaybayan ang patunay. Ang utak mo hindi naniniwala sa salita, naniniwala yan sa ebidensya. Kaya karamihan ng lalaki sumusuko hindi dahil mahina sila kundi dahil akala nila walang progreso. Nagpapakahirap pero walang nakikitang resulta. Kailangan mo ng patunay. Isulat mo ang mga araw na hindi ka bumigay. Markahan mo ang maliliit na panalo. Bilangin mo ang mga araw na nagtiis ka kahit ayaw mo. Hindi para magyabang kundi para ipaalala sa utak mo, gumagana ang mission. Pag may nakikita kang patunay, sumusunod ang paniniwala. Pag lumakas ang paniniwala, sumusunod ang disiplina. Diyan mo mabubuo ang kumpiyansang hindi galing sa hype kundi sa history. Itabi mo lahat ng resibo mo, ilista mo lahat ng ginawa mo kahit tahimik. Kasi ang ebidensya, yan ang bumabago ng isip mula duda papuntang tiwala. Hindi ka na nangangapa, nakikita mo na ang resulta. Pag nakikita mo na mismo ang pagbabago sa sarili mo, wala nang saysay ang pag-quit. Sunugin ang mga daan ng pagtakas. Nabubulok ang disiplina sa presensya ng ginhawa. Hindi ka pwedeng maghanda para sa digmaan kung may pinto ka pa rin pabalik sa kahinaan. Lahat ng lalaking bigo may iniwang exit, may backup plan, may excuse, may comfort zone, pero ang mandirigma wala ni isa. Walang plan B, walang kung sakali, kasi habang may daan ng pagtakas, mahina ka pa rin. Kaya kung gusto mong magbago, sunugin mo lahat ng pinagtataguan mo, i-delete mo ang distractions, itapon mo ang bisyo, putulin mo ang mga taong hinahatak ka pabalik sa dati. Pag wala ka ng tatakbuhan, effort na lang ang oxygen mo. Pag wala ka ng bagsakan, matututo kang lumipad. Diyan nangyayari ang totoong rewiring. Pag tinigilan mong ligawan ang dating buhay mo at sinunog mo ng buo. Pag wala ka ng daan pabalik, walang choice ang utak mo kundi lumaban. Sunugin mo lahat ng escape route. Iwan mo ang dating ikaw. Hayaan mong mamatay siya sa apoy ng desisyon mo. Pag nawala na ang usok, tatayo ka ron. Buo, matatag at malaya. Hindi ka ginawa para tumakbo sa sakit. Ginawa ka para buuin nito. Bawat beses na hinarap mo ang sakit imbes na tumakas, nagbabago ang wiring ng utak mo. Hindi na niya nakikita ang hirap bilang parusa kundi bilang dahilan. Malalaman mong totoo na ang pagbabago kapag yung dati mong bumabasag sa'yo, ngayon ang nagpapanday sa'yo. Yung dati mong kinatatakutan, ngayon ang nagpapalakas ng loob mo. Yan ang ibig sabihin ng pag-reprogram ng isip. Hindi ka na magmamakaawa ng ginhawa. Hahanap ka ng katahimikan sa gitna ng pressure. Sapagkat ang lalaking natutong mahalin ang hirap, wala ng pinto papunta sa pagtakas, wala ng takot sa paglago, wala ng pagyuko sa kahinaan. Magiging hindi matitinag ka, hindi gagalaw ng hangin ang loob mo, malaya ka.
Ngayon lumabas ka roon at patunayan. Huwag mo lang pakinggan tong salita. Gawin mo. Tumayo, tumalima, magdusa, magbago. At pag natapos ang araw mo, huminga ka ng malalim at sabihin mo, tinubos ko ang sarili kong kahinaan. Doon ka malaya, doon ka tunay na lalaki. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.